for me, yung una, Rizal yung ginamit ko. Tapos mix. Tapos bagong araw, bagong vlog. Huwag na mag-channel. So, for today's video guys, ay magtatanim po tayo ng Calathea medallion. Ito po yung Calathea medallion guys. Ayan. So, sobrang laki na po niya. Sobrang dami na po. So, lilipat po tayo na ngayon ng Calathea medallion guys. Ito po yung galing doon na kinuha ko. Tapos, tinanim ko dito. Ito na talaga yung pinaka-perfect na nilipat ko. Kasi yung unang malaki, itong malaking tinanim ko, hindi siya maganda naman siya. Kaso lang, hindi siya So guys, kung magtatanim tayo ng Calathea medallion, kailangan malaki yung pot natin. Kasi pag nagsisimula na pong nagkakaroon ng babies ang mga Calathea medallion ay sunod-sunod na po yan. So magsisimula na po tayo guys, magre-repat na po tayo ng Calathea medallion. Ito po yung Calathea medallion na nilipat ko galing doon sa malaki kong pot, malaking Calathea. So ito talaga yung pinaka-perfect na niripat ko kasi sa isang babies niya nagkakaroon siya ng apat na dahon. Ayan. Nasasabi ko talagang pinaka-perfect na siya sa lahat ng niripat ko kasi apat yung dahon niya guys. Ayan. Sobrang napaka-perfect. Alam nyo guys, may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagtanim. May kanya-kanya tayong ginagamit na soil. So, sa akin kasi guys, ginagamit ko ay garden soil. Wala po akong ibang ginagamit. Wala pong halo, wala pong Rizal. Kasi po, ang Calathea medallion guys, napag-aralan ko po na mas mabilis siyang kakapit sa garden soil. So, mas mabilis silang mabuhay. So kailangan po, kung magtatanim po tayo ng Calathea, any kind na Calathea, kailangan maluwag na po yung tataniman natin ng Calathea. So, ito po yung pot natin guys. So, mag-start na po tayo. So, yung ginagamit kong soil ay garden soil lamang po. Wala pong halo, wala pong ano dyan. So, marami kasing nagtatanong kung anong ginagamit kong soil. Garden soil lamang po. So, ganyan mo. Ayan. So, pagtatanggalin natin sila guys, dapat ganito lang. Dapat nakaganito. Ayan, sobrang perfect talaga siya guys. Kasi, ayan yung mga dahon niya. So, ang ginamit ko niyan ay garden soil. So, sobrang ganda ang kinalabasan niya. Garden soil yung ginamit ko. Hindi ko naman sinasabi sa inyo kasi may kanya-kanya tayong paraan guys sa pagtatanim ng mga halaman. So, for me, sa akin naman ay garden soil yung pinaka-perfect paglipat ko sa Calathea. Ayan guys, ganito na lang natin. Wow, my perfect Calathea. Oh my god. So, tingnan nyo guys, marami na siyang gamot. Ayan. So, ililipat natin to ngayon dito. So, kailangan ganyan natin guys. Guys na naman. So, kailangan din wag masyadong malalim pag nagtatanim tayo ng Calathea medallion. Kailangan any kind na Calathea, wag masyadong malalim yung pagtanim natin kasi matagal pong lalabas yung mga babies nila. Kailangan nasa ibabaw lang. So ayan na sila. Eto na. Wala siya. Kailangan guys, kung tatanim kayo ng Calathea, any kind na Calathea, kailangan maluwag yung pot ninyo. Kasi pag nagsisimula na po siyang magka-babies,
Yun nga sinasabi ko sa inyo, sunod-sunod na po yung babies niya na lalabas. Kailangan malawak talaga. Yun guys. So, yung mga nagtatanong kung ano ba yung ano ba yung ginagamit kong soil? Garden soil yung ginagamit kong soil. So, ito po yung Calathea medallion natin. So, ganyan lang guys. So, sa mga susunod na mga video ko guys, mayroon din tayong mga nilalagay na fertilizer. Hindi naman yung fertilizer na nilalagay sa ating ito na siya. Daan na tayo sa isang pot. So, ayan guys, marami ng babies na lumabas. So, kailangan din, ang care tips po ng Calathea guys, ang care tips po ng Calathea, wag natin silang painitan, wag natin yung sobrang init na talaga, sobrang tirik ng araw, wag po natin ilagay ang mga Calathea natin. At saka yung nagtatanong na bakit nagkaroon ng brown yung Calathea, yung dahon ng Calathea, ano po yun guys, ang dahilan po niyan, pag po nagdidilig kayo ng halaman ninyo, tapos yung tubig na i-stack, tapos naiinitan siya, so yun po yung nagkakaroon din ng brown. Yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaka-brown ang mga Calathea. Ang sunod po niyan is yung masasagi yung dahon nila, kunwari nasasagi sila sa ibang halaman. Yun po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng brown yung Calathea natin. Halimbawa dito na side, masasagi yan siya dito. So, kahit nasasagi mo lang ng basta para silang nasaktan. Kasi very sensitive po kasi yung Calathea medallion natin. So, alam nyo guys, ang Calathea medallion ngayon is may kamahalan siya. So, kaya ang daming gustong bumili ang daming gustong bumili. Kung maraming gustong bumili, mas marami ang humihingi. So, eto po guys, daan na tayo, di ba? Perfect talaga siya guys, yan. Dami na niyang babies, mayroon siyang babies na isa. Mayroon na siyang 2 babies. So, eto guys, yung nilipat ko siya, siguro mga 4 months na yun, no? Nagsimula akong naglipat ng Calathea. Mga 4 months na to siya. Ito yung mga first dahon niya. Ito yung mga first dahon niya. Kinat ko lang. Ayan. Paglipat ko. Ito mga bagong dahon niya ay ito na talaga yung mga babies na tumubo. Bagong babies. Bagong tumubo na. Ito yung mga noon pa na dahon nila. So, kinat ko lang kasi maganda namang tingnan. So, proceed na tayo guys sa pangalawang pot. So, yun naman guys. Yan o. Kailangan malawak yung pot natin. So, lalagyan natin ng ganito guys sa ilalim. Ayan. So, marami kasing nagtatanong, ano ba yung ate? Ano ba yung ginagamit mong soil? Sa mga nagtatanong, garden soil po yung ginagamit ko. Mas mabilis kumapit yung roots ng Calathea medallion. So, ayan guys. So, second na tayo. Sa mga care tips, wag niyong painitan yung Calathea ninyo. Any kind na Calathea kasi ayaw nila ng araw. Ayaw nila ng sobrang tirik na araw. So, ito na po guys. Saan ba yung ano natin dito? So, eto naman guys, ayan, yung pangalawa kong lipat. Mga 4 months na po ito. 4 months na ata to kasi pang 3rd video ko na to ng Calathea medallion. So, ito talaga yung mga nilipat ko guys na Calathea medallion is
yun na talaga yung mga perfect eh. Yung sa una kasi parang, ano ba to? Naisip ko na, ano ba to? Bakit walang dalawang dahon sa isang babies doon? Isa lang talagang dahon. So, dito, nakuha ko na talaga yung mga perfect talaga yung isang babies lang niya, nagkakaroon siya ng 2 leaves, 3 leaves, tulad ng isa, yung una is 4 talaga na leaves. Sobrang saya-saya ko guys, kahit sino kung magtatanim ka. Kung nakuha mo yung perfect na gusto, kung nakuha mo yung perfect na pagtatanim mo, sobrang saya mo. So, yung mga iba kasi nagtatanong sila, bakit daw namamatay yung kalateya nila? So, siguro sobrang dilig. Siguro yung soil na ginagamit ninyo, siguro lalo na yung kung gumagamit kayo ng Rizal na yung bago pang Rizal. So kailangan talaga lupa. Kasi ako yung nagsimula talaga akong nagtanim ng kalateya kasi pag gusto naman natin magtanim talaga ng mga halaman, hahanap tayo ng paraan kung paano ba natin, ano ba yung best sa kanila, ano ba yung best soil sa kanila. So, for me, nung una, Rizal yung ginamit ko, tapos mix, tapos nakita ko na hindi siya tumutubo, walang, parang itong dahon yan, nahihimatay. So, hanggang sa, tinry ko na ano na lang yung ginamit ko. Hanggang guys, nag-try ako ng all lang talaga, lahat lang talaga garden soil. So, ang result po ng ginamit kong garden soil, ayan po. So, may kanya-kanya naman tayong paraan guys sa pagtatanim ng mga halaman. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na ito, kasi may kanya-kanya tayong paraan eh. May kanya-kanya tayong paraan sa pagtatanim ng mga halaman. So, for me naman kasi baka gusto nyo na gayahin, baka gusto nyo na garden soil na lang din yung gagamitin nyo. So, for me kasi perfect talaga siya sa lahat ng nilipat ko. Kasi sa una kong kalateya, nagtaka talaga ako kasi bakit walang, every time na nagkakaroon siya ng dahon, every time na may babies na lumalabas, may dahon na lalabas, isa lang yung dahon na, isa lang talaga yung dahon na ganito, parang ganito lang. So, ito na talaga yung perfect kasi sa isang stem, ayan, sa isang babies, nagkakaroon siya ng 4 na dahon. Muna giting pinaka-perfect na akong tanom ba sa tanan. I'm so happy. Kahit sino kung magtatanim ka ng halaman, kung nakuha mo yung parang tamang timpla, sobrang saya mo talaga. Lalo na ngayon, alam niyo yung kalateya guys, ngayon, may kamahalan pa rin siya. Alam niyo guys, pag maraming gustong bumili ng kalateya sa akin, sasabi nila, kahit babies lang daw i-dead. So, yun na nga guys, kung maraming nagsasabi na gusto nilang bumili ng kalateya, kahit mga babies lang daw. So, for me kasi, napakahirap magbenta kayo ng halaman. Gusto ko, paramihin na lang siya. Sa panahon kasi ngayon kung maraming bibili, mas marami naman yung hihingi. So, mag-start na tayo, sa pangalawang pot na tayo. So, ito yun guys. Ito na yung pangalawa nating itatanim. So, ito yung mga unang leaf. 4 months na to, yung mga dahon na to. Ito yung bago niyang babies. So, very perfect din siya kasi sa isang babies niya, 2 leaves na yung ano niya, na 2 leaves na yung ano niya na sa isang babies lang. Ayan. So, ito yung mga unang dahon niya. So, hindi pa rin siya namamatay. So, pag soil talaga yung gagamitin niyo guys, very perfect sa kalateya. So, pasensya na po yung iba kasi basta yung sinasabi ko, may kanya-kanya tayong pamamaraan po sa pagtatanim ng kalateya, sa pagtatanim ng mga halaman. Pero, para po sa akin, perfect talaga sa akin so, pagtatanggalin natin pala. So, tuturo ko sa inyo. Pagtatanggalin natin, ayan. Ganito yun siya. Oh. Ito, marami na itong babies eh. Hindi lang natin nakikita. Oh, nagigday na.
ayan guys, mayroon ng babies, ayan. So, ilan kaya ang dahon nito? Ano na? So, kailangan din guys, huwag masyadong malalim. Kailangan sa ilalim, lalagyan nyo yung garden soil kasi para mabilis lalabas yung babies niya. So, yun po yung isa sa mga napag-aralan ko sa Calathea medallion. Na huwag masyadong malalim yung pagtatanim natin. So, tingnan nga natin. So guys, i-update ko kayo kung gumanda na ba, mas lalo bang gumanda yung Calathea natin. Saka yung mga babies ng Calathea guys, wag na wag niyong sasagiin, wag na wag niyo pong hahawakan, wag po yung parang, kasi pag lagi niyong hinahawakan na ano siya, yung na-touch natin, hindi po siya mabubuhay guys, magkakaroon po siya ng brown. Very sensitive po kasi yung Calathea guys, yun po yung napag-aralan ko. Kaya siguro mahal, saka mahirap anuhin guys, mahirap siyang buhayin. Kailangan, kalain mo 4 months na to, ganito pa yung ano niya, ganito pa yung mga nalabas niyang babies. So maghintay-hintay lang kayo guys, yung mga nagtatanim ng Calathea. So may mga iba kasi na nagtatanong bakit namamatay daw yung Calathea nila. Ang dahilan po doon, hindi po maganda siguro yung soil nyo, or baka yung risal, kasi yung iba risal talaga, yung lahat talaga risal, lahat, saka yung bago pang risal, hindi maganda yun sa ano. Mas maganda talaga siya sa garden soil, kasi yun nga yung gamot ng Calathea, any kind na Calathea, gamot nila, mas mabilis silang kakapit sa garden soil. So kita niyo naman guys, perfect, diba? Wala naman akong sinasabi. Depende po yun kasi sa atin may kanya-kanya kasi tayong paraan nga sa pagtatanim. So ayan, perfect. Marami pa ako dito guys na mga Calathea. Marami ako, sa daan na tayo guys. Ayan. So, yan yung mga bago. Yung may bago ng babies. May mga bago ng tumubong babies. Ayan. Sobrang perfect. So guys, sobrang saya ko talaga kasi nakuha ko yung perfect na pagtanim ng Calathea. Ng Calathea medallion. Sobrang mahal kasi ng Calathea ngayon guys. Sa totoo lang. Ayan guys, perfect talaga siya guys. Sobrang saya ko kasi parang nakuha mo yung gustong-gusto mo talaga na mangyari sa tanim mo. Parang sobrang saya mo. Every tinitingnan ko to kahit gabi, tinitingnan ko, sobrang saya ko. Ayan guys, daan na po tayo guys. So ayan, so yung mga nagtatanong sa mga sa mga video kong una, ano ba yung ginagamit kong soil. So, dito na, nakukuha na ninyo kung ano yung ginamit ko. Ang ginagamit ko talaga is garden soil. So, daan na tayo guys. Ito po yung mga Calathea natin. So, ayan. Ito yung perfect. Wow, perfect talaga siya guys. Kasi sa isang babies niya, 4 na dahon. Ayan. Sobrang saya ko talaga guys. Kasi so, ito po yung mother nila. Daming gustong humihingi, daming gustong. So, sa next video ko naman guys, ay ito namang Calathea doti. So, pag ikukumparahin mo yung, may kanya-kanya yung Calathea kasi guys, may iba-iba silang gusto. Parang mga tao rin pala yung pananim guys. Mas mahirap buhayin yung Calathea doti. Mas mabilis magbuhayin ang Calathea medallion. So, ito po yung Calathea natin. Ganda guys, diba? So, ito po yung mga bagong nilipat natin. Next video guys is Calathea doti na po tayo. Next, ito po yung mga